Happy 1,042,000 plus and more mga kasana all. Naku, nahuli na ang photoshoot. Di ko kasi alam mag-1M na kagad ako. Ayan, gumayak na nga ako dito sa studio sa sikat na photographer dito sa Toril na si Marvin Ponce. And in celebration sa ating pa 1M, syempre nagpa-decor tayo. Barbie girl yan. Dito nyo nga pala sila makikita. At kapag sinabi niyong nirecommend kayo ni Madam Sana All, may last 500 pesos kayo. At yan si Miss Colleen, ang kaklase ko dati sa UM. At dahil nga kuripot ako, hindi na ako nag-hire ng taga-makeup at taga-ayos ng buhok ko. Dahil di ko naman talaga kailangan magpaganda pa ng sobra, charis. At si husband naman, ang taga-ayos ng buhok ko. Sa nakikita nyo, siya na nga ang nag-plan siya pa ang assistant ko, o diva. Siya na supportive husband. At dahil nga syempre hobadera tayo dahil mahilig ako sexy, lahat ng outfit natin ay in-order ko from Shein. Baka naman! At dahil may nag-request na follower na gusto niya daw ikwento ko ang buhay ko dito, check natin kung magkasya maala MMK kasi yun. So ayun na nga, bata pa lang ako ay lumaki na ako sa mga katulong. Kaming mga magkakapatid ay may tag-iisa-isang katulong. Dahil nga ay negosyante ang mga parents ko. Pero hanggang grade school lang yun kasi nagkasakit ako at nakapag-decide si mama na mag full-time mom siya. At kasama sa desisyon na yun, ang isama kami sa province. At doon niya kami tinuruan sa buhay on a different lifestyle. At dahil nga active ako sa school kahit na ako ay magkasakit, ayaw ko talagang umabsent, lahat ng mga itinuro ni mama sa buhay kailangan namin malaman. Una, araw-araw kaming pinag-iigib ng 2 galong tubig sa malayong lugar. Pangalawa, pagluluto dahil madali lang naman maglinis ng bahay. Pangatlo, pagluluto gamit ng kahoy. Pang-apat, pagsasansan para kung walang kahoy, yun ang gagamitin. Mostly namin niluluto noon ay gulay dahil maraming gulay sa aming mga lupain. Tapos, tinuruan kami ni mama maglinis ng wet goods pero hindi ako pumasa. Kaya pati siya nawala na din ng pag-asa. Hindi na ako pinilit ni mama dahil alam naman niyang hindi ko forte yun. Kaya mas pinag-focus niya ako sa negosyo. Kasi alam ni mama kapag may negosyo, yung mga bagay na hindi ko kayang gawin, pwede ko patrabaho sa iba. Kasi according to mama, kahit hindi ko kayang gawin yan, basta alam ko lang kung paano gawin, pwede na yun. At talagang hindi niya ako pinupush dahil matigas talagang ulo ko, mahilig ako magrebelde dati pa. High school pa lang natuto na ako maglayas kasi talagang ang kuripot ni mama. Dati kapag makalat ang bahay, lagi niyang sinasabi, kung ayaw niyo maglinis ito sa bahay, lumayas kayo. Tapos kapag makalat ulit ang bahay, di na niya sinasabi na lalayas kami. Dahil kasi talagang lalayas ako. Pinakamatagal kong layas mga 1 buwan. Nakatira ako sa kaklase kong napakalaki ang bahay. Madalas akong binubuli pero keber kasi nga ma-pride ako. Ayaw kong isipin ni mama na at my age hindi ko kaya nang wala siya. Lagi na sa mindset ko matigas ulo ko but I can manage. At dahil syempre mahal pa rin akong nanay ko kahit black sheep ako, pinapadala niya sa pinsan ko ang baon ko na kapitbahay lang din namin. Madalas pa nga ako mangupit dati kasi sobrang kuripot ni mama, kapal-kapal naman ng kanyang pera. Pero syempre wag niyong gayahin yun. At ngayon ko lang na-realize kung bakit nga kuripot si mama nung nag-business na ako. Actually, dati na ako nagbi-business dahil nga tinuturuan ako ni mama. Nagbebenta ako ng mga candies and desserts sa school, minsan nga pautang pa. Bakit nga ba ako na ni mama? Kasi ambisyosa ako. Mga classmate ko sa school, magaganda ang bag, magaganda ang uniforme, malalaki ang baon, magaganda ang buhok. Tas ako parang tai sa gilid, charis. Kahit nga pulbo at conditioner, hindi ako mailibre ni mama. Hindi raw kasi importante. So kaya ako nabebenta para may pang-afford ako sa pagka-ambisyosa ko. Dahil kahit alam ko afford ni mama, talagang hindi niya ibibigay sa akin kasi nga hindi nga daw importante. Dati pang bribe sa amin ni mama, kung hindi kayo matuto sa gawaing bahay, wag na kayo mag-aral. Syempre, ako na active sa school, ayaw ko mangyari yon. Kaya natutunan ko din lahat pero hindi ko siya ginagawa hanggang ngayon. After high school, nagbakasyon ako dito sa half sister ko sa Davao. Nag-aagawan kami dalawa ni Bunso kung sino magbabakasyon kay Mami Makli namin. Kasi doon, unlimited yung conditioner, unlimited yung magagandang damit, unlimited gala, at unlimited kain, hindi na puro gulay. Tapos may TV and wifi. At dahil nga na-miss ko yung ganong lifestyle, ayaw ko na bumalik sa province. Nawili na ako na dito magkolehiyo sa Davao. Alam mo yung feeling na sobrang saya ko tumira dito sa syudad, na galing naman ako syudad. Parang trinain lang kami ni mama sa probinsya. Yung feeling na parang nakapunta ka ng New York, ganon. At dahil nga andito na tumitibok-tibok ang puso ko, sabi ko mama dito na ako magkolehiyo. So tinanong niya kung saan ko gusto, syempre wala pa akong alam dito sa Davao, kaya sabi ko, ikaw na bahala. So, ayun na nga, in-enroll niya ako sa computer sense. Yung 200 pesos lang, enroll ka na. Vocational course lang kasi ata ito, so mabilis ka lang mag-graduate. Kasi gusto ni mama mag-abroad na kami after. Ito yung mga time na nalugi na pala si mama sa business nang hindi namin alam. Isang bagay na nakapagbagsak sa lahat ng mga effort na ginawa ni mama sa business niya ay ang pagsusugal. Kaya talagang ayaw ko sa sugal, yung literal na sugal. Kasi alam ko ang magiging kahinatnan. Kaya talagang ayaw ko magikayat ng sugal sa aking mga followers. O kahit sino mang mga nanonood. Napupuno na ang mga email ko sa kanila, pinakamalaking offer 100k per video. Pero talagang ayaw ko at ayaw kong hikayatin kayo dahil talagang dapat sabay tayong umaangat. Ayoko yung mga nasa-stress sa mga tao sa pera. Kung naiintindihan nyo lang ang sitwasyon ng Pilipinas, talagang napakahirap natin, guys. Pero talagang hindi natin kontrol ito kundi yung mga nasa itaas lang. Kaya ang dapat gawin natin, magsumikap tayo. Kasi sarili lang din naman natin at tutulong sa atin. So going back, happy-go-lucky lang ako ng mga time na yon. Wala na akong pakialam saan mag-aral basta nasa Davao ako. Pinagawa na ako ni mama ng uniform pero hindi ko tinapos ang aking pag-aaral. Hanggang graduation ball lang ako. At dahil
dahil nga kuripot si mama sa graduation ball ko, hindi niya ako binigyan ng budget ng panggown. At dahil nga attitude nga ako, after nun, nagrebelde na naman ako. At bago ko nga pala makalimutan, sa lahat ng magkakapatid nila mama, si mama ang pinaka-into generation pa nila. Ayaw niya ng mga panamitan ko, hate na hate niya mga sexy na outfit. Pero alam niyo ba kung saan ako nagsimulang matutong magsayaw? Kanila Luningning at Mariposa, tarata, tarata. At simula nun, ganun na din mga panamitan ko. At dahil laging sikat kami dito sa baryo namin, lahat ng may mga mangungumpanya kami ang mga dancers nila. Parang mga goma pa mga katawan namin nun, guys, kasi nga gymnastic ako dati. Nag-champion ako sa tibong ko kahit walang nagtatanong dahil wala akong kalaban. Ha! So after doon, naging batang layas ulit ako. Akala ko nga magiging useless na lang ang buhay ko kasi talaga ang mahal pala mag-college. Pero pinanagutan ko na ang paglayas ko. Buti na lang, may talent ako. So ang ginawa ko, nag-apply ako ng non-academic scholarship sa UM. Yung talent ko, ang pinambayad ko sa tuition ko. At nung narinig ni mama ang balita na nagbalik-aral ako at gusto ko mag-apply ng non-academic scholarship, pinasabi niya na doon na lang ako sa academic scholarship. Ayoko doon, masyadong boring sa life. Para sa akin, masyadong pressure and serious lang yung dating ng scholarship na yun. Kaya syempre, doon ako, so mas masaya ako. Dahil nga batang layas ang lola nyo, walang pamasaya papunta at pauwi. Halos walang masyadong makain pero go pa rin. Susan nga ba ako kumakuha ng pangkain? So doon ako natutong mag-racket. Uso pa dati yung barangay ng kapamilya mas winner ka. Tapos pinakamalaking rate as a dancer ng whole day, 500 pesos. Pero syempre, malaki na yun para sa akin. Kaya go pa rin. Dito sa Davao, maraming mga magagandang dancers. So kung hindi ka maganda, hindi ka halos makuha-kuha. Aside pa yan sa pagiging sexy at magaling sumayaw, dapat package talaga. So kung talagang gusto mo ng maraming racket, mag-invest kang gumanda. Kung gusto mong gumanda, gumastos ka. At walang pangit sa taong may budget. Nung nag-college ako, hindi na umiiral sa akin yung pag-iinggit sa mga magagandang babae, sa mga may budget na babae. Kasi ang laging nasa isip ko is to survive every day. Dati may bihon pang 5 piso, ngayon wala na. May swatter pang 1 piso, ngayon wala na. Nagmamahala na yung mga bilihin, pero yung TF ganun pa din. Talagang ang hirap maging mahirap. Ito yung mga panahong pinakamatagal na nagrebelde ako sa parents ko. Yung feeling na hinahanap kaya nila ako. Ilang taon ako nag-birthday, nag-New Year, nag-Pasko nang wala sila. Lagi akong umiiyak pero sabi ko sa sarili ko, maldita ka. Kaya haripin mo yan kasi pagod na mama mo. So ayun, graduate na ako sa pagiging emoterang palaka, not until nahanap ako ng stepsister ko na tinatawag kong mommy. Yung favorite bakasyonan namin ni Bunso dito sa Davao. Pagkahanap niya, pinag-grocery niya kagad ako ng mga malalaking shampoo, conditioner at kung ano-ano pa. Kasi alam niyang doon ako masaya. Oh my God, ayokong umiyak. Eto kasi nakapatid ko at saka yung kapatid niyang lalaki na half-brother din namin ang talagang mapag-alaga lalong-lalo na sa skin at ngipin namin dati. At dahil syempre may kanya-kanyang mga anak na sila, wala na yung ganong treatment dati. Pero hindi pa rin ako kinalimutan ng mami ko. From time to time, binibisita niya ako doon sa inuupahan ko. Nakatira ako noon sa Boulevard, may kalibin din ako noon. Yung tinitirahan namin is parang kwarto lang, pagkabukas mo higa kagad, ganun. Tapos parang sobrang space yun siya sa internet cafe. Yung hulog piso at 5, ganun. So most probably, maingay doon. Iba pa yung mga nagdodota, iba pa yung mga nag-aaway, iba pa yung mga maririnig mong bad words, iba-ibang mga music. In short, noise pollution. Pero dahil nga maldita ako, nagdiis ako. So matotal, mga 5 years akong layas. Hanggang sa hindi ko na malayan, graduating na pala ako. Sabi ko, hala, kinaya ko. Syempre, araw-araw akong umiiyak sa Panginoon. Sabi ko, i-guide mo ako, patapusin mo lang ako ng pag-aaral, Lord. Dati nga, sinasabihan nila ako na hindi ako makapagtapos ng pag-aaral, mabubuntis lang ako. Pero mas nauna pang nabuntis ang kanilang mga anak. Huy! Yan kasi, dahan-dahan kayo sa mga pananalita nyo. Anyways, ang goal ko lang nung mga time na yun, hindi ko kailangan magpakitang gila sa kanila, kundi para sa sarili ko. So ayun, tsaka hindi ako mahilig mag-manifest ng wala sa gawa. Favorite ko lagi yung linyang kumilos ka anak at tutulungan kita. Hanggang sa tinupad nga ni Lord ang promise namin sa isa't isa. Alam nyo ba dati, sobrang malas ko sa lalaki. Kahit di ka gwapuhan ng dami-daming babae. Fast forward, nagkanobyo ako ng half Japanese at yun yung daddy ni Macy. Mahilig din siyang sumayaw pero magkaiba kami ng community. Alam nyo ba kung bakit pinoflaunt ko lagi ang pagkamahilig kong magpa-sexy? Dati kahit gano'n ako kalakas kumain, hindi nagbublot ang aking tiyan. Ngayon, konting kain, parang buntis ulit. Second one, nagkaroon ako ng stretch marks nung pagkabuntis ko pero naagapan ko din. Blessing in disguise nung pagka-open ko ng FB nung mga time na yun na nag-recommend sa akin na gamitin ng asin at kalamansi. Tapos dudurug-durugin gamit ang tinidor. In fairness, hindi mahal pero effective. Grabe ang iyak ko nun. Sabi ko, oh my God, hindi na ako makapag-crop top. So kahit tamad ako maligo nung nagbubuntis ako, araw-araw ako naliligo para talaga mababad ko siya sa kalamansi at asin. Witness si bunso ko nito dahil kasi talagang pinagtatawanan niya ako. Grabe ang kaba ko nun pero buti na talaga nawala siya. Tapos before pa ako mga anak, nahuli ko pa yung daddy ni Macy na nagsisearch ng mga sexing babae. Syempre, iyak na naman si buntis. So sabi ko sa kanya, pinagbantaan ko siya, antahin mong mga anak ako. Tingnan natin. So mostly sa mga kababaihan, after mga anak talagang lumalaki. At hindi ako exempted doon, kaya 3 months pa lang nag-exercise na ako. Kahit bawal kasi nga CS ako. Pero buti na lang din, hindi pangit ang aking battle scar. Kasi lagi ko talagang kinakausap si Macy sa tiyan na talagang gusto ka pa magsuot ng mga panamitang sexy. At naway wag mo akong iwanan ng stretch marks. At talagang dininig niya ang aking hiling. Kaya alam kong si Macy ay very understanding na bata. Hindi niya nga lang ako pinabalik sa showtime, pero at least nailigtas niya ako sa pwedeng mangyari dapat sa buhay ko. So ayun, after kong mga nakay Macy, nagtrabaho ako sa Marco Polo 5-star hotel dito sa Davao. At dahil competitive ang lola niya, wala pang 4 months ay na-absorb ako. At dahil tumatanggap na ako ng service charge, nakapag-ipon ako. Kabili kami ni mama ng lupa sa Samal at Conval. Nung nagpandemya, napunta naman ako sa
bangko. Running 2 years lang ang length of service ko dahil na-monetize na ako dito. After 8 years na parang tangang nagbablog na walang nanonood, eto, binigay na nga ni Lord. At sobra pa dun yung binigay niya, may negosyo pa. At nung nasa bangko pala ako, nakilala ko itong husband ko. 4 months pa lang kami magjowa, ayan, nag-propose na. So 4 months namin, alam niyang hindi na talaga ako mahilig sa gawaing bahay. Tapos sabi niya, walang problema yon, hindi naman kita papakasalan para dun. Share! Hanggang sa naikasal na nga kami nung June, pagka-uwi niya sa barko, dahil gusto ko June bride ako. Tapos bago kami ikinasal, nung unang meet and greet ko sa family niya, kinabahan ako sa pananamit ko kasi nga baka hindi ako matanggap. Tapos alam niyo kung ano ang sabi sa akin ni Bobby. Ipakita mo kung sino ka kasi yun yung minahal ko. Matatanggap ka rin nila kasi ako naman yung magpapakasal sa'yo. Tsaka pag masaya ako, masaya na rin yung pamilya ko. Hanggang sa natanggap nga nila ako. At first, feeling ko medyo tagilid pero sabi ng father-in-law ko, wala daw silang right mag-judge kaya tanggap nila kung sino ako. At etong Maricar na nakikita nyo ngayon, eto yung batang layas pero palaban. Ako pa rin yung klaseng anak na ambisyosa pero hindi hinihingi sa pamilya. Fight, fight, fight pa rin sa buhay. Ayun lang. Thank you for watching. Adios.